declaration of martial law is not a military takeover. Dance of the Rosary to signify the people's prayers for peace. It was a standstill, and Fabiar had orders to ram through the crowd regardless of casualties. Time and again, the engines of the APCs would rev up, leaning over and advancing towards a stubborn sea of humanity. Seeing the futility of it all, Fabiar sets a half-hour deadline for the people to move away from the path of the Marines, but remained unheeded long past the deadline. I called up Mr. Juan Ponce Enrile and said, let's stop this fooling around. This is stupid business. He said, I can blast you out of there anytime. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because they are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said you talked to you when we withdraw later. My order is to disperse. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. February 1986, the world watched as the Philippines made history. Isang mapayapang revolusyon ang nagpatalsik sa isang diktador at nagluklok sa isang babaeng simbolo ng demokrasya, si Corazon Aquino. What's up guys? Ganda pala dito. Yung artist pala namin 1.5 yung ano PM. Pero alam ba natin ang kwento bago siya humarap sa US Congress at nagbigay ng isa sa pinakamakabuluhang talumpati sa kasaysayan ng bansa? Hindi po ata eh. Tara, samahan nyo kami na balikan ang mga pangyayari. Ferdinand Marcos, isang war hero, lawyer, at politician, ang nahalal na pangulo. Kilala siya sa kanyang talino at galing sa pagsasalita. Pero sa ilalim ng kanyang administrasyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng pamumuno sa Pilipinas. Alam niyo bang si Marcos ay may record bilang pinakamatagal na pangulo sa Pilipinas? Halos 20 taon, 1 buwan, 26 na araw mula 1965 hanggang 1986. Noong 1972, idineklara niya ang batas militar. Ang rason, para daw mapigilan ang banta ng komunismo at insureksyon. Pero sa likod nito, libu-libong Pilipino ang naaresto, nawala at pinahirapan.
Konting kaalaman, alam nyo bang may curfew noong martial law? Walang ID? Nasa labas ka ng bahay o gumagala sa oras ng curfew? Aba, kulong ka! At baka abuso ka pa ng militar. Hindi lang politika ang nagbago. Noong martial law, curfew, censorship, at suspension of civil rights ang naging bahagi ng buhay ng Pilipino. Konting kaalaman, ang mga disko at sinihan noon, pinapasara ng mga sundalo kapag lagpas ng curfew. So ngayon po nandito po kami against the light. Bakit gano'n? Yan! Dito po kami sa EDSA. Siway! Yan! Balik na po kami guys. Natawid na kami ulit. Kaya mo rin yung para mo rin yesterday. Alam mo ha? Pero pwede mo ilagay. Aray ka, Kuya Kim. Alam mo ha? Aray ka. Sasakabit ka eh. Sasakabit ka pa sa mga shoe. Doon tayo daan. Yeah. Ulit ang 360 ka pre. 360. Last na guys. Tara, transition tayo. Game ba? Sa gitna ng martial law, limitaw ang pinakamatinding kritiko ni Marcos, si Benigno Ninoy Aquino Jr., dating senador, matapang niyang tinuligsa ang diktatura. Taong 1977, hinatulan siya ng kamatayan sa sedition charges pero hindi natuloy. 1980, pinayagan siya magpapunta ng US para magpagamot. Taong 1983, bumalik si Ninoy sa bansa. Sa airport pa lang, binaril na siya. Taong 1983, bumalik si Ninoy sa bansa. Sa airport pa lang, binaril na siya. Ang pagkamatay niya ang nagpaalam sa galit ng mga sambayanan. 3 armed men climb aboard. They surround Aquino and shove him out a rear entrance. With the rear door closed and Aquino's entourage held back from any clear view of him going down the metal steps, Aquino was suddenly blasted from behind by a barrage of shots, including one that struck him squarely in the back of the head. 2 men pick up
Aquino's body and flung it into a van, and it speeds off in less than 30 seconds. Kaunting kalaman, mahigit 2 milyong katao ang dumalo sa funeral procession ni Ninoy Aquino, isa sa pinakamalaki sa bansa. People jammed the streets of Manila for the funeral of Benigno Aquino, the recently slain opposition leader. As the cortege passed by, the mourners shouted anti-government slogans and waved flags in a show of support for Aquino's ideas. The funeral procession lasted some 10.5 hours, edging through an estimated crowd of 2 million. They gathered along the streets, waiting for hours to catch a glimpse of the man who was President Marcos's only serious political rival. The crowds were the largest seen in Manila since Pope John Paul's visit over 2 years ago. Bawak nga, Goms. Nabaliw. Nabahan ko na. Wait lang, uy! Iniwan. Noong February 1986, sa gitna ng tayaan sa snap elections, sumiklab ang tinaguriang People Power Revolution. Marcos sent in tanks, but the demonstrators blocked their advance. Marcos hesitated. He feared that bloodshed would hurt his image in the United States. Apat na araw nagtipon-tipon ang milyong tao dito sa Kabagan. Hindi ba lang nagpatigil sa kanila? Rosario at Bulaklak ang kanilang nasandala. Go! Konting kaalaman, ang iconic na imahe ng madre at sibilyan na nag-aalay ng bulaklak sa baril ng sundalo ay nagpapakita ng tunay na diwa ng revolusyon. Ang orihinal na larawan sa pera, tila bakas ng kasaysayan na malinaw pa rin ang mensahe. That simple image gives a great message to the world. Evidence ito. Kahit magkagulo-gulo tayo, may hope na mabuting tao ang mga Pilipino.
Uy, sa akin ito. Ayan o. Yung bago na yun. Sa uling, nabigil si Marcos ang lipat sa Amerika. Si Corazon Aquino ang naging bagong Pangulo ng Pilipinas. Pero, alam niyo bang nagkaroon ng ilang araw na itinutuwing na dalawa ang presidente ng Pilipinas? Noong Pebrero 1986, sa kasagsagan ng EDSA People Power Revolution. Si Marcos ay nagpanumpa sa Malacanang sa ilalim ng COMELEC na nagdeklara sa kanya ng panalo sa halalan na sinasabing dinaya. Habang si Cory Aquino naman ay nanumpa sa Club Filipino sa harap ng taong bayan at ng oposisyon. Base sa resulta ng People's Will at mga tali na NAMFREL na nagpapakitang siya ang tunay na nanalo. Raise your right hand and repeat after me your oath of office. I, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law, execute its just laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Ika-18 ng Setyembre 1986, inibitahan si Pangulong Cory Aquino na magsalita sa US Congress. Ang layunin, ikwento ang tagumpay ng demokrasya at hilingin ng tulong sa muling pagbangon ng bansa. Hindi siya humingi ng awa. Sa halip, pasalamat siya sa Amerika at sa buong mundo sa suporta. Isa sa pinakatumatak sa linya niya. I am not here to beg for aid, but to thank America for the help that spelled the difference between democracy and dictatorship. 3 years ago, I met in prison a fellow prisoner, a young man already dying from leukemia. He smiled and sang to me the words of beautiful song. The impossible dream, the nation, finally in explosion of courage, tore away the mask of power and was covering the face of tyranny, and thus the impossible dream became a reality. The Filipino, whose patience and forbearance had been mistaken for acquaintances, found his voice and set him free.
standing ovations mula sa mga senador at congressman ng Amerika. Malaking itik to, tapos then Celtics. Pinos agad. Nang matapos ang talumpati, ipinasa ng US Congress ang Economic Aid Package na tumulong sa rehabilitasyon ng bansa. Puti ng legs mo rin, Paps, yun. Sarap! Hindi naging madali ang landas pagkatapos ng people power, naharap si Cory sa coup attempts, economic challenges at mga kritisismo. Pero ang kanyang talumpati sa US Congress ay nananatiling paalala ng isang panahong pinili ng Pilipinas ang demokrasya kaysa sa diktadura. Ngayon, higit kailanman, mahalaga ang pagbabalik tanaw para mapahalagahan ang ating kasaysayan. Ang diwa ng people power at ang mensahe ni Cory na ang demokrasya ay kayang ipaglaban ng mapayapa patuloy pa rin nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Ang kasaysayan ay paalala na sa ating kamay ang pagpapatuloy ng pinaglaban ng mga nauna sa atin. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 and let me kiss you. Oh, baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come on, come over here, come on, come over here, yeah. Oh, I just wanna show you off to all of my friends, making them drool out of chinny chin chins. Baby, be mine tonight, baby, be mine tonight, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say Oh. Uy, Tara, samahan nyo. Tara na ba? Bate! Kala ko kaya ko, pre. First yun, ah.
mo hilangin ha. Mahirapan natin mga. Yan. Yan. Okay. 3, 2, 1, rolling. Okay, 10 seconds na. Rolling. Okay siya naligtingin ka dito. Okay lang, kuya mas din. Siyempre, tingin-tingin ka lang. Agree. Left. Banat. Ayun, kaliwa kanan. Nadadala po rin. Rolling na, rolling. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na, 10. Ngayon, higit kailanman, mahalaga ang pagbabalik tanaw para mapahalagahan ang ating kasaysayan. Rolling. Sige. Sangayon. Tingin kay Jesse. Okay lang. Okay. Kanino ba to? Pasok. Malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni Jason Tatum sa kanilang lineup. Dahil, di ba dapat? Hindi pa rin. Eyo. Boss mo. Okay na? Parinig nga. 2, 1, pasok. Sabi mag-video, hindi ML. Tsura mo, Nay!